Hello everyone! Hello mga sisilab! Welcome back again to another video tutorial. And this is me, your sisilabs Chadin. And for today's video mga sisilab ay magre-ribbon naman po tayo ng buhok na naka-bleach and the same time ay kinalayan ng itim. Bali ang buhok niya mga sisilab, yan po talaga ay naka-full bleach. Ibig sabihin lahat po ng buhok niya ay naka-bleach. Pero kung may makikita kayo dyan sa upper part na purong itim, dahil po yan ay kinulayan niya ng itim. Bali yung pinaka-ilalim, yan lang po ay iniwan niya at hindi niya isinama nung nagkulay po siya ng itim. Bali DIY po ang ginawa niya at yan po ay meron na pong 3 months na nabibleach at nakulayan ng itim. At bago tayo mag-proceed mga sisilab, disclaimer lang po, medyo maselan or risky ang ganitong uri ng buhok na i-reband. At kung kayo po ay baguhan lamang po sa pagre-reband at naka-encounter kayo ng ganitong klase ng buhok or kaparehas sa ganitong buhok mga sisilab, ay suggest na magpatulong kayo or magtanong kayo sa mas nakakaalam. At kung kayo naman po ay hindi nagre-reband at balak nyo mag-DIY at meron kayong ganitong klase ng buhok, ay suggest na wag nyo na pong ituloy. Mas makakabuti kung sumangguni na lamang po kayo sa pinakamalapit nyong salon or sa mga kakilala nyo pong nagre-reband. So ayun mga silab, kung gusto nyo makita ang kanyang transformation or kung mapapaganda pa po ba natin ang ganitong uri ng buhok, just keep on watching. At kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel at kung gusto nyo po ang mga ganitong uri ng video about hair care tips and techniques, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click nyo rin po yung bell para updated po kayo pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. At kung excited ka na, let's get started! Alright mga sisilab, after natin ma-analyze ang buhok ng ating client, let's now jump into the application. So ang gagawin natin ngayon dito, mag-apply po tayo ng tuyo or dry application lamang mga sisilab, kasi usually yung mga past na aking tutorial pag ako'y nag-apply ng mga may kulay ay wet application or merong halo yung ating rebonding cream 1 ng treatment. So dito mga sisilab, dahil meron po siyang 3 months na regrowth parts, so yun muna ang ating unahin a-applyan. Bali ang ginamit ko rin dito na rebonding cream number 1 is sa puro or walang halong treatment. So bakit nga po ba tayo nag-dry application instead of wet application, since meron po siyang bleach or nakulayan ng itim? Kaya po tayo nag-dry application dahil meron po siyang 3 months na regrowth parts para makita natin kung saan yung parte na nakulayan ng bleach or nakulayan ng itim, at para hindi siya matamaan ng rebonding cream 1. So doon tayo magfo-focus ngayon sa regrowth parts. So, inuna muna natin applyan yung regrowth parts niya mga sisilab o yung walang kulay, dahil mabilis pong tablan yung bleach part. Syempre mga sisilab, pag sinabi pong bleach ay very sensitized na po yan. And after natin ditong ma-applyan yung pinaka-regrowth parts niya mga sisilab, time muna tayo or ibabad muna natin siya at least 20 to 30 minutes, then i-check po natin kung ito po ba ay nag-react na or kung luto na. After natin siyang maibabad within a certain time, mag-knot test po tayo or mag-strand test para malaman natin kung okay na po ba ang kanyang hair, kung luto na po ba at kung ready na po siya ibaba doon sa parts na hindi natin naisama sa paglalagay ng rebonding cream 1. So gaya ng sinabi ko kanina mga sisilab, once na okay na po yung
una natin in-applyan or yung regrowth part, saka naman natin ngayon siya ibababa. So ang akin naman ginamit dito na rebonding cream 1 mga sisilab ay hinaluan ko na rin po ng treatment kasi alam naman po natin mabilis po mag-react dyan sa bleach part or yung may colored parts. And syempre, wag nyo pong kakalimutan na alalayan siya sa spray water para hindi po siya mag-rubberize. Malaking tulong po ang spray water mga sisilab kasi once na dry application, mabilis po siyang matuyot yung buhok at nakakos ito ng pagka-dry ng buhok. So make sure na lagi pong basa yung buhok niya. Once na nag-apply tayo doon sa mga parteng merong kulay, mga damage, or mga bleach na buhok. At siya nga po pala mga sisilab, kahit anong brand ng moisturizing treatment or cream treatment ay pwede nyo pong ihalo sa ating rebonding cream 1 or kahit conditioner ay pwede nyo pong ipanghalo para at least mabawasan yung tapang ng ating rebonding cream 1 once na nag-apply tayo doon sa mga colored parts. At pagkatapos natin mag-apply dito mga sisilab sa colored at bleach parts, ibababad lang po natin ng at least 3 minutes to 5 minutes. Then wag na po natin ibabad ng matagal dahil mabilis lang po yan mag-react. Then babanlawan din po natin siya ng tubig lang. Wag nyo pong siya shampoohin. Pwede kayong maglagay ng conditioner, optional lang po yon. Then i-follow din po natin ang ating pagpapatuyo 100% dry dahil afterwards ay next na po natin ang ating pag-hair iron. So ito ng kanyang itsura mga silab after natin siya ma-applyan ng rebonding cream 1, mabanlawan at syempre mapatuyo ang kanyang buhok. As you can see, ang laki na po ng kanyang changes. Nag-straight ng konti and of course makintab na. Doon nakita ako ng mga tutsyang dyan sa kanyang body parts ng kanyang buhok. Yan po ay nagputol-putol dahil nga po yan ay cause ng pagbi-bleach ng buhok. Then sa pag-a-iron naman mga sisilab, since ito po ay bleach hair, so gagamit lang po tayo ng pinakamababang temperatura ng kanyang init sa plancha. 160 to 180 degrees Celsius lamang mga sisilab na temperatura ng plancha. Wag na wag yung masyadong sobrang init dahil lalo lang nagdadry yung hair pag sobrang init yung temperature ng ating hair iron. At syempre, ang ating sectioning sa pagpaplansya ay medyo manipis lang mga sisilab para maganda po ang ating hair rebond. At kung kayo naman po ay naghanap pang ng ibang tutorial about hair services, please check our video section dahil marami po tayo mga tutorial about sa ating mga hair like coloring, treatment, rebonding, and other services. Then after natin dito mag hair iron mga sisilab, syempre lagi ko pong sinasabi na before kayo mag-apply ng ating neutralizing cream, ipahinga muna yung buhok at least 5 minutes para makasingaw po ang kanyang hair para hindi po mag-cause ng dry or rubberize. Then kapag nakapagpahinga na ng at least 5 to 10 minutes ang buhok ng ating client after plancha, then i-follow na po natin ang ating pag-apply ng ating neutralizing cream. So nag-apply na po ako ng neutralizing cream dito at hinaluan ko na rin po ng liquid cellophane para ma-cover up yung mga dryness lalo pat ang daming split ends ng buhok ng ating client and to add extra shine na din.
Then after natin mag-apply dito ng neutralizing cream na may kasamang liquid cellophane, ibabad po ito natin ng 20 to 30 minutes. Then afterwards ay babanlawan din po natin. At maglagay na rin po tayo ng conditioner pag nabanlawan na po yung buhok ng ating client to make and to add more soft tear sa buhok ng ating client. So this is it mga sisilab. I'm so excited sa total transformation ng kanyang hair. Kung ito po ba ay magiging have or wale. Comment below mga sisilab kung ano ang inyong masasabi sa kanyang transformation. So papatuyuin lang po natin ito mga sisilab. Then ipapakita ko na sa inyo ang kanyang naging transformation. And please watch till the end dahil ipapakita ko rin po sa inyo ang kanyang naging after wash result. So ito po ang kanyang itsura mga silab after natin siyang mapatuyo. Kung mapapansin nyo, it's more look manageable, straight, shiny, and soft. What do you think? Ano po masasabi nyo? Comment below kung ito po ba ay have or wale. So padadaanan lang po natin yan ng konting plansya mga sisilab, and let's take a look sa kanyang final look and of course ang kanyang after wash result mga sisilab.